initially, wala akong intention talaga na to come out in public. So for super explore ako through dating apps. So parang, kumbaga, nag-enjoy talaga ako ng mga bagong encounters. Ganito pala kadali. Paglabas ng island, ito na, nag-explore ka na. Ariel nga. Hindi Moana. Hindi na-achieve yung goals eh. Pero yun, late, parang last quarter ng 2017, super, ako pumayat. As in, OA, hindi ganito. Super payat ko. Pero that was because meron akong ibang sexually transmitted infections. Yes. Nagkaroon ako ng gonorrhea and syphilis at the same time. And medyo mataas yung syphilis ko. So, super pumayat ako. Tapos, pabalik-balik ako ng medical city noon. Wala, parang normal naman lahat ng blood tests. Hanggang sa nag-recommend na, nung pinakita ko yung palad ko tsaka talampakan kasi nag-manifest yung syphilis. Dahil nga sa dalawang ibang sexually transmitted infections talagang nag-deteriorate yung body ko. So parang masasabi mo talagang may sakit siya. Tapos nag-recommend yung doctor nung nakita niya yung palad tsaka pinakita ko mag-HIV testing. So that was December. Kasi after ko na hospital December 2017. 3 months nun, nag-iisip lang ako. Nag-i-internet lang ako. Ano gagawin ka? Totoo ba? Hi Dreamers, this is Jerry Lee Salvador and welcome to The Pillow Talk, where dreams get unplugged. Ang ating guests for today, HIV advocates po ang mga kasama natin ngayon, Siriel and Vane. Welcome! Welcome sa Pillow Talk. And pag-uusapan natin ngayon, obviously, HIV and about your lives din. So, paano kayo napunta dito sa atmosphere na ito? Okay, so, ang first question ko muna is, ano ba ang thoughts nyo dun sa news na lumabas na 500% ang increase ng HIV ngayon? For me kasi, as someone na nag-work in the background, kumbaga kami yung nag-run ng test for diagnosis and everything. Nakita ko kasi ako personally, nakita ko kung paano tumaas yung, not just the cases, but the number of testers. So, ako hindi na ako nagulat, kumbaga. Pero, pag nilagay ko yung sarili ko sa posisyon ng ibang tao na hindi ganun ka-aware about HIV, matatakot ako syempre. Pero ako personally, someone na mas alam yung nangyayari on the background, hindi na ako nagulat from that. So it's more of dahil maraming nagpa-test, kaya nalaman, kaysa yung hindi natin alam na meron pala pero hindi lang natin alam. Totoo. And clear ko lang din dun sa nilabas ni DOH. Yung span kasi nun is more than 10 years. Tama ko, no? Yung gap. I think 2010 to 2023. Yeah. So mga 13 years yung gap. Malaki talaga yung magiging difference niya. Kasi during way back early 2010s, hindi pa siguro ganun ka-aware yung tao. So, hindi pa ganun kadami yung nagpapatas for HIV. Compared to us where we are now, na madami na yung aware, nag-reach out na yung mga NGOs, for example, ni Love Yourself, to the communities na magpa-test and everything. So, nahuhuli, or not the term nahuhuli pala, nakikita natin yung mga hindi na-diagnose before and na-diagnose na sila ngayon. Okay, so hindi naman siya dahil last year ganito yung percent na ngayon 500 na, hindi siya 13 years siya na span. So parang nakakagulat lang yung 500%. Gulat factor lang pala. How about you, Vin? Bongga siya kasi catchy. Mapapabasa ka talaga na, ano to? Pero clickbait pala gano'n. Personally, on an advocate's perspective, parang hindi na din naman talaga siya shocking kasi hindi naman na to bago. I mean, yung cases ng HIV since the very beginning, increasing lang din siya. And di ba parang tayo nga sa Southeast Asia yung pinakamabilis na tumaas yung cases ng HIV. So, hindi siya talaga bago at all. I mean,
hindi na nakakagulat na we have these numbers. What's new is that yung landscape ng HIV in the Philippines has changed. And I mean positively kasi madami ng tao yung nag-involve ng selves nila sa advocacy. They talk about it. Madami ng influencers yung nagjo-join sa conversation. So growing yung conversation. With that, nabe-break yung stigma ng paunti-unti. Yeah. Kahit paunti-unti, pero nagpo-progress tayo sa pagbe-break ng stigma. At dahil doon, tumataas yung numbers ng natitest natin. At dahil madami tayong natitest, madami tayong natatawid sa treatment. Yes, which is a good thing. It's more of awareness, no, about the situation. So, maganda yun. Pero bago natin mas pag-usapan yung HIV and the fear around it, how to prevent it, and all that, I want to get to know you guys muna. Dito na Parang makilala muna kayo, diba? Okay. So, simulan natin sa pinakauna, nung bata kayo. Ganon kang layo. I'm just a simple girl. Sino mauna, ikaw? Sige, ako. So, anong childhood dream mo dati? Paano ito papakilala? Oh, go! Sa nilayo-layo po ng aking nilakbay. Childhood dream? Shucks, may pangarap ba ako? Ay! Ngayon ka lang napaisip. Hindi, kasi ako, pinractice ko to. Lagi ko to sinasabi na, I grew up in an island. Totoo. If you listen to our podcast, palagi niya sinasabi yan. Okay. So, sa island ako lumaki hanggang high school. I mean, hindi naman ako sa island nag-high school. Pero, we used to live sa isang island in Iloilo hanggang high school. So, parang napakasimple lang yung naging pangarap ko at that time. I just wanted to get out of the island. Kasi, parang naisip ko, ang dami ko pang gustong ma-achieve. Parang nakakulong lang ako dito sa island. Parang Rapunzel pala, in the tower, ganyan. Yeah. More like, hindi ko sure kung Moana or Ariel. Kasi yung pinagkaiba nila, si Moana, nangarap na makaalis ng island to save the family. Si Ariel kasi aura eh. So pwedeng both. Mix of both. So parang both. Pero parang nandito si Ariel sa taas. Pero yun lang, very simple lang yung pangarap ko na gusto ko lang talaga makaalis ng island. Not because pangit yung mga ugali ng mga tao doon, but because the life there is poor and sad. You want to explore, ganyan. Parang kumbaga gusto ko mag-improve yung quality of life namin talaga. Kaya gusto kong makalabas ng island. So very simple. Parang during that time parang wala akong nasa isip na I wanna be a doctor, I wanna be an actress, walang ganun pa. Siguro na build up lang yung parang dreams ko nung lumalaki na ako. Nung lumalaban na ako sa buhay. Paglabas na sa island. Ganyan. What about you? Kung siya ay sa island, ako naman sa farm. Sa farm? Parang siya to. Spy ka, no? Hindi, eme lang. Pero totoo, lumaki ako sa farm. Seryoso yan. May maliit kami palayan before. And ako yung typical young Filipino boy na gustong maging doktor paglaki. Ganon. Yung reason is not because of the money nakikitain, but because of para makatulong sa tao. Hindi, seryoso. Yun talaga yung kind-hearted talaga. Oo. Kasi kung naalala ko dati, tinatanong nila ako, bakit mo gusto maging doktor? Ganun. Sabi ko, gusto ko dito lang ako doon lang kami sa barrio, ganun. Tutulungan ko yung mga tao doon. Ganun yung ko talaga, ng thinking ko nung bata ako. So, ako yung akit sa stage, may stethoscope, tapos when I grow up, I wanna be a doctor. Mga pageant ba yan? Ganon? Hindi naman sa school. Okay. Ganun. Career day. Parang ganun, diba? Parang career day. Ayun. Tapos, parang growing up din, na-realize ko na hindi pala siya ganun kadali. Kasi, nung high school na ako, going college, doon ko na-realize na parang nagkakaroon ako ng crisis na anong course pipiliin ko? Tapos, kakayanin ko ba mag-med school after that? Ganun. So, parang yung comparison ko na lang nung time na yun is yung mga kamag-anak ko na
med-related din yung kinuwang path ng mga nurses, medtechs, ganun. So, sabi ko, sige, mag-medtech na lang din ako. Tapos nung tinatanong pa ako, naalala ko nung college, tinatanong ako ng prof namin na, why did you choose medtech? And parang palagi kong sinasabi, as a stepping stone po for medicine. Ganun. Pero in reality, hindi talaga kaya kasi money-wise, and siguro na din yung mas prioritize ko kasi yung makapagtrabaho, makapag-provide, makatulong, ganun. So, sinet aside ko muna yung dream na yun. Which led me to where I am now, na as a medtech and also an advocate for HIV awareness. Yeah. So, ang haba din nun, no, na process and journey. Yes. So, ngayon muna, yung sa education-wise, so yung course nyo, medtech, and then, simulan nyo ba yun gamitin sa baryo nyo or dito na? Actually, nagagamit ko na siya. Okay. Kasi pero nandito na ako ha. Yung connections lang na naiwan doon. Na for example, yung mga SK doon, nakakilala ko nung bata ako, na alam nila na medtech ako ngayon or nag-advocate ako for HIV awareness ngayon. Minsan kinukuha or minsan tinatawagan nila ako, tinatanong, mga ganong bagay. Okay. So, nabibigyan nyo pa rin yung tulong sa baryo nyo na. Yun yung dream nyo dati. And then, sa inyo naman, yung course nyo. Nakita mo, di ba, ang hirap pala ng mag-decide ng career. Oo. Hindi ko tinuloy. Parang na-foresee ko, napanaginipan ko siya, yung journey niya. Napanaginipan ko. Hindi, nag-try ako mag-take up ng Bachelor of Science in Computer Science. Pero hindi ko siya natapos. Nag-AWOL ako sa school. Kasi, hindi naman kasi ako pinanganak na with silver spoon. So, parang nag-struggle talaga ako na mag-college. So, tinry ko naman pagsabayin yung work tsaka yung pag-aaral, pero hindi talaga kinaya. Hanggang sa dumating sa point na na-realize ko na lang, nag-earn na ako. Ayoko na mag-school. Pero to this day, parang feeling ko, yun yung parang missing piece talaga ng life ko. I mean, pwede pa rin naman if gusto niyang ituloy. But why did you choose Comp Sci? Second choice ko lang yun eh. Mahal kasi sure. Mahal yung nauna. Gusto ko talaga ng anything na related sa communication. So, yung una kong very lumal, malalaman nila yung year. So, yung una kong tinry talaga is AB Masscom. Diba wala ng Masscom ngayon? Kasi Com Arts. Ako Com Arts na. Diba? Luma. Grabe na, hindi naman magkalayo yung edad natin. Grabe naman. So yun, pero yung in-enrollan ko, yung pinag-examan ko kasi ng university, hindi ko alam kung hindi carry ng tita ko na nagpapaaral sa akin or ayaw niya talaga. Baka ayaw niya. So yun, nag-try ako ng ibang sabi ko parang carry naman yung computer. Parang mahilig naman. Nagustuhan ko naman siya. It's just that financially challenging lang talaga yung pag-aaral. Kaya hindi ko na lang siya pinush. Yeah. I think nga mas bagay ka sa com kasi diba writer yung dati nung bata ka pa. Talagang nagsusulat ka. Yes. Oo, diba? She's a writer. Nakalimutan ko na yun kasi parang nung nag-digital era na nag-transition na din ako sa ibang mga bagay. Yeah. Which is connected pa rin nga sa Com Arts kasi yung mga editing and everything, na-apply mo naman kahit, Hiring diba? ba kayo din? Makalipat na nga. Diba? Influence. So, ayun, feel ko talaga, na gamit mo pa rin naman yung, diba, com side with your work now. Pero, ano naman yung naging start? So, after graduating, how was that for you? Paano napunta sa pagiging HIV advocate? Since sa akin kasi, during college pa lang, napag-aaralan na namin to yung about HIV, pero hindi siya ganun ka in-depth na sobrang lalim talaga na tinuturo yung mga kung paano ma-detect or ganyan. Pero yung mga, kung sabi ba nating layman, kung paano mo i-communicate in layman's term, mas madaling ma-absorb ng ibang tao, hindi ganun yung pagturo sa amin. So, dito ko na natutunan sa Manila
when I had my first HIV testing Okay. under Love Yourself. So that was 2017, 2016. During that time, sobrang takot ko. Nandun yung stigma kasi and fear. Kasi nga, even though alam ko, nangingibabaw yung takot ko. Kasi never pa akong na-test before. So, after that, may kumausap sa akin. Because for everyone's information, pag nagpa-test tayo, hindi lang yan simpleng kuha ng dugo, test, ito yung result, hindi po ganyan. Pag HIV kasi, dumadaan ng counseling to destigmatize yung infection or yung virus. So, yun yung nangyari sa akin. May counseling. May nakausap ako. Gumaan yung pakiramdam ko. And then after that, parang sabi ko, why not do the same thing? Na? Doon ako nagkaroon ng idea na sumali ng organization about HIV awareness, which is yung Love Yourself na. And then eventually, naging advocate na din. Yeah. Trained for counseling. Kayo na yung gumagawa, no? Yes, ako na yung gumagawa nung ginawa, nung nag-counsel sa akin. Ako na ngayon ang nagka-counsel sa iba. Ganda. Pero what made you want to get tested? During that time kasi, since never pa ako na-test, and then during that time, very dark time. Dark lang! Hindi kasi yun yung first breakup ko with male partner. So, during that time, kasi nung kami, parang madalas nga nagkakaroon ng encounter with him, with my partner. And then, unprotected, and we never knew our status way back then. Okay. So, after namin maghiwalay, dun ka naisip na magpa-test. So, halong takot talaga, kaba at takot. Kasi nga, kabakla. Kasi nga, never ko pa natas yung sarili ko for HIV, even though I work or I had experience being an intern sa hospital before. Parang never sumagi sa isip ko kasi naitas yung sarili ko. And nakakatakot talaga siya. Actually, napansin ko sa sarili ko, kahit hanggang ngayon, kasi I continuously still test myself from time to time. Even though may partner na ako ngayon, nagtitest pa rin ako. Pero sa sarili ko na lang. So, I know the process kasi. Pero wag niyong tularan na. Doon kayo sa tamang proseso. Ako kasi alam ko yung process. So, ayun. So, ginagawa ko siya. Parang nandun pa rin yung kaba. Pag inaabangan ko yung result, no? One line lang. Yeah. Pero nandun pa rin yung takot, yung kaba. Pero, ano na ako niyan, fully aware na ako. Hindi talaga mawawala yung kaba. We just have to live with it and lessen it as time goes by. And better na magpa-test kaysa hindi. Na hindi mo sure, diba? So, ayun. Thank you for sharing your story. Sir nyo naman. So, after nung nag-awol kayo, meron pa ba kayo ibang naging work after? Ano ba? Sa school. Nag-call center ako for a while. Parang sa Manila na 5 years ago lang yung, 5 years na akong nag-work sa Okay. May mga realization. So 5 years ago, yung pinaka-last ko na call center job, bago ako lumipat sa graphic design. So, yun. Pero, naging advocate ako since ito na nga, ready ka na. Oh my gosh, ito na, since 2018, nung nagpa-test din ako sa Love Yourself. Pero, hindi yun yung first HIV testing ko. Nagkaroon ako ng first testing noong 2017. Parang outreach, parang ganun. Outreach activity sa company namin. Tapos, non-reactive pa ako noon. Tapos, hindi ko naman siya masyadong seryoso at that time. Kasi parang sumama lang ako sa friend. Hindi ko siya masyadong seryoso na kailangan pala siya. Tapos, parang wala nga akong nag-gets about window period and everything. Basta nagpa-test ako and non-reactive, I'm okay. Tapos, dahil nga galing ako sa province, that was 2016, 2017. So, for super explore ako through dating apps. So, parang, kumbaga, nag-enjoy talaga ako ng mga bagong encounters na ganito pala kadali. Paglabas ng island, ito na, nag-explore ka na. Ariel nga, hindi mawana. Hindi na-achieve yung goals Pero yun. Late
parang last quarter ng 2017, super ako pumayat. As in, OA, hindi ganito. Super payat ko. Pero that was because meron akong ibang sexually transmitted infections. Yes. Nagkaroon ako ng gonorrhea and syphilis at the same time. And medyo mataas yung syphilis ko. So, super pumayat ako. Tapos, pabalik-balik ako ng medical city noon. Wala, parang normal naman lahat ng blood tests. Hanggang sa nag-recommend nung pinakita ko yung palad ko tsaka talampakan kasi nag-manifest yung syphilis. Parang stage 2 na siya, diba? Kasi yun yung stages eh. Mag-STI 101. I mean, maganda nga din to na, diba, na nalaman. Kasi si syphilis, nagsisimula talaga siya sa usually, maliit lang na sugat na hindi siya masakit. Kung saan area na infect. So, hindi siya napapansin. Pero kapag umabot na sa part na nagbabalat-balat na yung palad, yung talampakan, nagkakaroon na ng patches, parang secondary, na siya, stage na parang, alarming na to, kailangan ka talaga nagagamot. So, yun yung mga nangyari sa akin. And nagagamot naman si syphilis. Pero at that time, hindi ko alam. Yeah. Hindi ako na-test for syphilis. Yung mga testing lang, yung parang yung basic laboratory tests. CBC. X-ray, CBC, hindi naman siya nakikita doon. Yeah. Dahil may specific tests. Tapos, nag-recommend yung doctor nung nakita niya yung palad. Tsaka, as pinakita ko, mag-HIV testing. So, that was December. Kasi after ko na hospital December 2017. 3 months nun, nag-iisip lang ako. Nag-i-internet lang ako, gagawin ko, totoo ba? Tapos, syempre during that time, mataas pa yung stigma, grabe yung stigma pa that time. So, parang mga nakikita mo, totoo ba na, katapusan na kapag nagka-HIV, ganyan-ganyan. I think at some point na manifest ko siya kasi may mga moments na parang natanggap ko na siya. Parang nagmamata, oh my God, I'm going to be an advocate. Mga ganyan-ganyang moments na-manifest niya. Pero yun, after 3 months, nagpunta ako sa Love Yourself sa Anglo. Doon, test. Siya yung nag-test sa akin. Yeah. Ganun yung kasi test kits pa before. Hindi, up until now naman, may medtech talaga na nag-break. Pero ikaw yung nag-break sa akin. Hindi ako nag-break sa'yo. Ako ang nagbigay ng results from the medtech. Tagal na yun, ayaw mo na. Pero yun, siya yung naging counselor ko. So, siya yung nag-deliver ng result. Pero we're not friends before. Yes. Hindi ko pa siya kilala at that time. So, before ako pumunta doon, parang meron na akong idea, parang natanggap ko na siya. Pero, yun, doon nagsimula kung bakit gusto ko maging advocate. Di ba nga, even before ako nagpa-test, parang meron na akong manifestations, meron na akong mga minamanifest sa self ko, kaya magiging advocate ako pag naging reactive ako. Nangyari nga. So, I think doon nag-start lahat. Pero for a while, after ko ma-test, naging advocate ako through social media by sharing my story. So, more on lang talaga, sharing my personal experience. Pero how was that din nung sinare mo? Kasi for sure maraming bashing and everything. Paano yun na meron ka na nga, di ba, you're living with HIV, and then ganun pa yung may experience mo with sharing your story. How was that for you? Buti na lang. 2018 ako nag-come out. Wala pong bashers masyado. Okay. So far, wala akong naalalang parang negative comments. Really good, yeah. More on support. I think yun din yung reason kung bakit gusto ko siyang nagkaroon ako ng motivation na ituloy ko siya, yung pag-share ng story ko. Kasi madaming nagka-come out na parang they share the same experience. It's just that wala silang kasama. Hindi nila alam kung supportan sila ng family nila. So, doon ako nagkaroon ng idea na, okay, madami pa lang tao na may parang experience sa akin. And so, I feel like gusto ko maging voice for them na for the people to know na na these people exist and they have struggles, and their struggles na experience nila, it's because of the stigma na nasa community. Okay. So doon nagsimula. So ganun yung mga atake ko since 2018 hanggang 2021. I think 2021 nung
volunteer na ako for Love Yourself. Pero naging official volunteer ako last year lang eh. So, Dati ano pa, lang ako, ano lang. friend of Love Yourself lang ako before. Pero ang ganda na nung time na yun, supportive yung people din sa social media. Tapos yun din yung nag-push sa'yo para to share your story, to help others din. So, diba, bashing talaga. Walang magandang nagagawa eh. At least ito, diba, nakaka-inspire ka pa ng ibang tao. So, yung friendship niyo naman, nag-start dahil nag-reach out kayo sa kanya, diba? Yes, kasi naalala ko yun, parang isang gabi yun na nagsuscroll ako. Nagsuscroll ako sa Facebook. Tapos, parang, member ako ng page nung HIV Awareness Philippines. Doon ka nag-post, diba? Hindi. Personal, baka may nag-share. May nag-share doon. Tapos, nakita ko, tapos sabi ko, parang familiar siya. Tapos, naalala ko, oo nga siya nga yung na-counsel ko before. So, after ko mabasa yung story, nag-reach out ako sa kanya. Kung naalala niya ba ako, Sabi ko, who are you? Uy, agad yung ulo. Kinamusta ko siya. After that event, na nalaman yung status and everything. Kasi, to be honest, nung pasimula pa lang ako with my counseling journey. Hindi pa ako ganun connected sa mga nagiging clients ko. Kung nakausap kita ngayon, parang eventually nawawala sa isip ko. Parang work is work lang. Yes, ganon. Parang ganun lang. Tapos parang maalala ko na lang pag nandun na ulit ako sa hub or something ganun. Oo, very transactional siya nung client niya ako. Kaya hindi siya remarkable. Kumbaga, hindi siya life-changing for me. Yung counseling niya. Actually. Huwag na natin yung sugarcoat. Siguro na-learn niya lang along the way. Along the way. Kasi doon ko na-realize din along the way as an advocate and a counselor na yung connection dapat ma-maintain sa mga clients or sa mga pasyente. Lalo na ikaw yung isa sa mga nagiging support system nila, unang nakakaalam. So, dapat from there, going through treatment, going to be undetectable and maintaining that status, kailangan nandun ka all the way para hindi mapanghinaan ng loob yung tao. Yeah, parang din siya, no? Therapy. Yes, ganon. yes. So, talagang parang you're in this together. Ganyan. Yes. Syempre, pagka down na down, lalo na yung person, parang kayo lang yung kakapitan na Totoo. may alam with the situation other than syempre friends and family if possible. So yeah, now natutunan nyo din yon along the way. Kasi na-notice ko sa mga naging clients ko or patients ko na, for example, yung mabilis makarecover is those na may magandang support system. Ang napansin ko din, pag, for example, undisclosed or hindi open yung tao sa family niya, sa friends, for example, ako lang nakakaalam, parang yung burden sa akin lahat napupunta, hindi na di-disperse. Mas mabigat sa part ko, mas mamigat din sa part ng pasyente. So, dun ako nag-explain na eventually, kailangan nating i-disclose yan, eventually, ganun. But you have to understand na yung disclosure is something na importante talaga na dapat paintindi mo sa kanila kung bakit ganyan yung nangyari sa inyo. Yeah. Hindi siya basta-basta lang na, may HIV ako, ganyan. Hindi siya ganun eh. Kasi yung stigma nga, nandun. So speaking of, pag-usapan natin yung sa fear and stigma din, na like you said, it's better na pag-usapan siya with yung friends and relatives, ganyan. Kasi parang kung hindi, nakikimkim siya, no? Totoo. So, at kayo naman, ano yung thoughts nyo? Paano naman yung nangyari sa inyo na nung nalaman nyo? How did you share to others? Yung pinakaunang goal ko at that time, kailangan ko kasi mag-medical leave sa work. Okay. So, sabi ko, initially, wala akong intention talaga na to come out in public. Gusto ko lang malaman ng boss ko na kailangan ko mag-medical leave because of this. Ganyan. Pero ang dami kasing nakapansin kasi although early detection ako at that time, dahil nga sa dalawang ibang sexually transmitted infections, talagang nag-deteriorate yung body ko. So parang masasabi mo talagang may sakit siya. So parang
doon ako nag-decide, okay, kukwento ko na lang. Kaso, dahil sa dami nagtatanong, ipopost ko na lang. Isahan na lang. Hindi, magbasa na lang kayo ngayon. Pero I did not really have to ask my family. Kasi yung family ko nasa, sa Iloilo, yung biological family ko. Pero I have family and friends dito sa Manila na nakasama ko sa bahay. I think I did not really have to ask permission kung okay lang ba kung mag-come out ako sa social media. They were very supportive naman. And I think doon ko talaga hinuhugot yung parang inspiration na gusto kong mag-send ng message doon sa mga people, sa mga pamilya ng mga people living with HIV na if you support a person living with HIV, talagang sobrang malaking factor siya sa recovery ng person living with HIV. Kasi during the time parang, 'di ba nung nag-post ako nung na-share siya ng many times. Parang ang daming organizations yung nag-invite sa akin. Yeah. And yung family and friends ko were coming with me every time na nagde-deliver ako ng ng story. Actually. Hanggang ako na yung napagod. Gawa na lang tayo ng podcast. Podcast na lang tayo. Parang isahan na lang din. Ganun pala yung mga naging So yun. Pero yun nga, sa support, mahalaga talaga siya. Yeah. Kasi parang, as a person living with HIV, you don't have to worry kung ano na yung sasabihin ng ibang tao. Kasi, di ba, kahit naman hindi ka person living with HIV, the community, the world outside is not safe. Yeah. And as a person living with HIV, na may pinagdadaanan ka, it's important na parang may mauuwian ka na masasabi mo talagang safe space. May matatawag kang home. At kung wala ka nun, ang laking iisipin mo pa, instead na yung isipin mo lang, what time ba ako magte-take ng treatment? So, madaming parts ng recovery process ng person living with HIV yung maapektuhan kung hindi siya nakakuha ng enough support. What about yung biological parents mo? Were they accepting of your situation? Yeah. I think they have to. Wala silang choice. Well, ba kayo dyan? Hindi. Biological ba yun? I'm adopted kasi ako, so medyo talaga ako. Very supportive sila sa kung ano mga decision ko sa buhay kahit na failure yung mga results nun. Si Papa pumunta dito noong 2023, I think. Kasi hindi ko sinabi. I mean, hindi ako nag-come out sa kanya na person living with HIV ako. Parang siguro, chinika na lang sa kanya ng mga kapitbahay or ng mga pinsan. Tapos, hindi naman ako nag-deny nung natanong na. Pero sinabi ko, hindi, okay na ako, healthy na nga ako, taba-taba ko nga na nga. Pumunta siya dito noong 2023 to confirm na looking good na nga. At totoo naman. Okay. Medyo sumobra lang kasi na tayo ng pandemic kinataba tayo ng pandemic. Pero at least nga, maganda na supportive yung mga tao around you. So, ngayon, nabibigay mo rin yung support to others who are experiencing it, di ba? Kasi parang, pwede mo siyang ma-share sa iba. So, ang ganda ng ganun. Kaysa yung kulang sa support, like maybe other clients, ganun yung nafe-feel. May ganun talaga nangyayari. Sadly, what we can do as an advocate or someone na malapit sa cause is to be with them na lang din along the way. Kahit mabigat minsan, kasi wala din silang mapag-share na iba eh. Ikaw lang talaga yung mapupuntahan nila. So, you really have to be, well, first of all, you really have to be strong din as a person. Kasi hindi biro yung mapagsabihan or ma-disclosean ka ng status ng isang tao. So, ako, pag may nagsabi sa akin, lalo na nalaman nila na advocate ako or, ayun nga, volunteer or advocate ako for HIV awareness, yung mga friends or kaklase before or even schoolmates before na nagsasabi na, nagpatas ako sa ganito-ganyan dahil nakita kita na nag-share ka ng ganito-ganyan. So, malaking tulong na din yun sa community. Kumbaga. Tapos, to those naman na nagre-reactive, na walang support system, yung masasabi ko lang siguro, yung message ko sa kanila is, know that there are still some people who wants to listen and be with you along the journey. Hindi sila nag-iisa.
Na there are people who fight na para maipaglaban talaga na dapat maggamot sila and everything. So, ayan. Ang ganda. And pag-usapan naman natin yung prevention naman on this. So, from you, ano yung siguro main things, 3 things to prevent having HIV? Siguro, when it comes to prevention, mas magandang itakal muna natin yung transmission-wise para may idea sila. Sige. Na, kung ano yung ipe-prevent. So, sa transmission kasi, ako personally, as a trained counselor ni Love Yourself, meron kasi kaming sinusundan before na parang, step by step. Step by step, na converse mo sa mga nagpapatest. Model. Parang model kasi siya. Pero eventually kasi, if 10 years. Parang naturally lang siya nagflow sa'yo. Parang ganon. Yun yung napansin ko sa akin na before kasi very stick to the topic ako na dapat ganito, ganon. So ngayon kasi, nagsisimula ako pag transmission, for example. Palagi kong inuunahan na think of it as something na dapat may panggagalingan. Kasi there are some people as of now na akala nila magkakaroon sila ng HIV kahit hindi sila nakipagtalik. May ganong taong nagpapatest. Na parang miracle lang, Virgin Mary lang. Parang ganun. Which is true naman kasi hindi naman lahat sexually, yes. Pero miracle. Pero kaya nga. Pero kasi possible din to get it through blood transfusion, diba? Or through milk na ng mom. So meron ding possible. Yes, mother-to-child transfer. Yeah. So, yung transmission kasi natin, it comes from the infected body fluids na tinatawag. So, tayo lahat, may body fluids sa katawan. And once na may HIV tayo, kung ano yung lumabas sa katawan natin, like blood, for example, may HIV na din yun. So, yun yung naipapasa. So, but don't think of it na lahat na lang sa katawan ay nakakahawa. Hindi siya Sipon, ganun. hindi. So, 4 lang yung body fluids na nagka-carry ng HIV. Tinatawag natin silang highly infectious body fluids. Okay. So, yun yung blood, semen, vaginal fluid, and breast milk. Yung 4 lang na yun. Walang laway. Walang saliva, walang urine, pawis, ihi, wala yun. Some people kasi pag naggawa sila ng sariling research na, ba't sabi sa Google yung laway may HIV daw? Meron, pero hindi enough yung numbers to infect another individual. Kung kaya mo mag-produce ng gallons in one go, okay. Why not? So, pwede pa rin mag-momol. Yes. It's safe. We go for mom. So from there, from the infected body fluids, doon napapasok yung paano na ito na ipapasa. Unang-unang papasok dyan is direct contact through sexual contact, direct contact to blood transfusion or other blood products, and lastly, vertical transmission from mother to child. So kung titingnan natin, for example, sexual contact, unprotected sex, ano-ano yung mga involved na body fluids doon? Sexual fluids, semen, vaginal fluid, or even blood. Diba? Kasi minsan, pag walang protection or... Very, kasi... Hindi kasi Very professor. Yes, bro. Papatahimik naman ako din. Sorry. Hindi kasi minsan, pag, for example, walang protection, nararamdaman natin. I mean, tayo naman na ay nasa tamang edad na to talk about these things. Na pag nakipagtalik tayo, minsan na walang protection, mahapde, ganon. So, may sugat. So, pag may sugat, may dugo. So, kaya involved din si blood sa sexual contact. So, ganun siya. Next is blood transfusion. So, hindi ito yung common na mag-donate ako ng dugo. Baka, tatanggap ako ng dugo from donation, baka magka-HIV ako. Kasi blood from blood donations are properly screened naman. Ito yung mga, for example, gumamit ng used needles or syringes, mga drug users, for example. Same syringe yung ginamit. Yung unang gumamit, may HIV pala. Share. So, pwede silang mahawa nun. Ganun siya. Or even yung mga medical personnel like me, na accidentally natusok ng gamit na karayom na merong dugo, pwede ako mahawa if wala akong gagawin. So, ganun siya. Yun yung sa blood.
Na? And lastly is yung sa vertical transmission na tinatawag, mother-to-child transfer. So, pag si mother ay pregnant, Na hindi nag-treatment. na hindi niya alam yung status niya, pwede niyang, at meron pala siyang HIV, pwede niyang mapasa kay baby yung infection during the pregnancy, after giving birth, or during labor, pwede niyang mapasa after giving birth through breastfeeding. So, ganun siya. So, importante kung napapansin ng mga listeners natin dyan na mga kababaihan na planning to have a child, nire-require sila na mag-HIV status, mag-HIV test ng doctors ng OB nila. Huwag silang ma-offend kasi importante yung malaman yung status mo para hindi mahawa yung baby in the future. So, ganun siya. Yeah, so yun yung transmission. So now let's go to the prevention. So, alam na natin ngayon kung paano. So, yes, Prof. Dudugtog lang natin. Dadagdagan ko lang yung sa transmission. Okay, go. Kasi gusto lang natin linawin na ang HIV ay hindi siya basta-basta na naipapasa na parang hindi siya ganun kadali. Kasi meron tayong tinatawag na ESSE. So, ESSE, acronym siya. Yun yung na-discuss niya, dapat may lumabas na body fluid, dapat sufficient. Body fluid sufficient ba yung number ng HIV na doon nandun sa fluid. And kung saan lumabas yung body fluid na yun na sufficient, makakasurvive ba siya para to infect another individual? And lastly, kung may entry point siya. Yes. So entry point can be in the form of sugat, lesions, or doon na mismo sa sexual activity. Yeah. So, hindi dahil katabi mo yung PL-HIV is may mahawa ka na or gamitin mo yung spoon niya, mahawa ka. So, walang mga ganon. Yes. So, yun, exit, sufficiency, survival. So, sa survival, importante yung factors na yun. Kasi at least isa lang doon sa change of temperature, change of pH hindi level, na nakaka-survive yung virus. Mahanginan, mabasa, ma-expose sa sunlight, hindi na siya makaka-survive. That's why, yung pinakamataas na cases or na records lagi ay unprotected penetrative sex. Kasi hindi na kailangan lumabas ng fluid from one human body to another human body. Directly siya sa loob ng katawan ng isang tao. Okay. Yes, Prof. Thank you so much for that. Get your yellow... yellow 1/4 sheet. Yan. May test. Tayo mamaya. So yun nga, going to prevention naman. Yun. So, alam na natin ngayon na kung paano siya naipapasa. So, magkakaroon tayo ng idea how to prevent it. So, kung sexual man yan, use protection. Ngayon yung sasabihin ko very superficial lang yung the usual. Kung mamaya ko nadugtungan ng mga latest innovation. Kasi marami. And sadly, not everyone is informed about it. Okay, basics muna. Basics muna tayo. So, nandyan papasok yung protected sex, condom use, paggamit ng condom, getting tested regularly. So, ang tanong naman kasi sa testing palagi is, kailan ba ako dapat magpa-test at gaano kadalas ako dapat magpa-test? If you're someone na sexually active, for example, you should have yourself tested every 3 months. Na? Pero if it's your first time na magpa-test, for example, you have to check muna kung kailan yung last exposure mo. Then, magka-count ka ng 3 months saka ka magpa-test. 3 months from that exposure, then pa-test ka. Yan yung proper way of testing. Hindi yung papatest ka monthly, gano'n. Kasi, pero okay lang din naman. Okay lang. Ayaw mo mag-track ng mga naging activities mo. At least, nagpapatest ka regularly. Pero 3 months kasi yung sinusundan natin. So, ganun siya. Yun yung advisable. Yes. Pero kanya-kanyang choice din naman. As long as magpa-test din. Yes. Best kasi na 3 months kasi, di ba 3 months yung window period? Yes. Yun yung window period na tinatawag natin. Kasi within 3 months, hindi pa siya na-detect ng virus. Okay. Ayun, ng testing. Ng test kits. So, it's best na every 3 months para laging pasok sa 3-month window period. 3-month rule? John Lloyd? Ba siya? So, yun siya, no? Prevention in a form of contraceptives as condoms, testing. How often do you get tested?
Ako, every 3 months talaga. Okay. Regardless. Ibang set na ng testing kasi yung sa Iba na yung sa kanya. kapag person living with HIV ka na on treatment, annual na yung... Annual. Viral load test yung tawag. So, dun naman pupunta tayo sa term na undetectable. Yeah. Or later na yung... Sige. Tuloy mo yung prevention. For later. Baka sabihin mo Okay. naman. ang kala. Hindi. For additional naman sa prevention. So, yung testing kasi can cover everything na, actually. Kasi from getting yourself tested, you will be informed on what to do next. Like, for example, nag-negative ka, you have to maintain that negative status by practicing safe sex, by getting yourself tested regularly, mga ganun bagay. Pag nag-reactive ka, then you have to undergo treatment. Doon naman na-discuss yung treatment side. So, mamaya pag-usapan natin yung treatment. Although, kaya niya na-mention yung treatment kasi treatment is part of prevention. Prevention din siya. Yeah. Treatment is a form of prevention actually. So, later we'll know kung bakit. Okay. On the next slide. Sa susunod na slide. So, actually. Pero yung sa testing, kasi there's different ways, di ba? Mayroong pricking. Can you share kung ano yung iba't iba and ano yung differences nila? Ngayon kasi madami na tayong, again, innovations. Yes. Meron na tayong tinatawag na rapid test kit. Yung prick, tapos patak ng dugo, tapos wait for 15 to 20 minutes, may result na. Meron din tayong self-testing na tinatawag. Yun naman, ikaw yung mag-administer sa sarili mo. Pricking din siya. May guided siya kung paano i-prick yung sarili mo, to collect the blood samples, to run the test, and to read the result. That guided yun. And even, in case na mag-reactive yung result, may guide din kung paano ka mag-link to treatment. Yes, to treatment. Available din yun. And meron din tayong testing na gamit naman yung sa oral. Although hindi pa siya. Pero hindi pa siya kasi dito sa Philippines. Pero na siya, introduced na siya, pero hindi pa gan widely available. So, there are a lot of options na for testing. Pero, to those who are not confident enough to do it on their own, they can visit social hygiene clinics or yung mga hubs natin, Love Yourself hubs, na malapit sa kanila. So, they can visit those clinics na may mag-administer talaga for them ng testing. Yeah. And then there's swabbing also, di ba? Yes. And then sa urine din ba? Or iba yun? Iba yun. Ibang sexually transmitted infection siya sa urine. Kasi nagpapatest din ako before I have a partner. So para we're both sure na, we're both clean and ano. So yun yung practice ko. So ano yung thoughts nyo doon naman? Or every 3 months is a good basis na? Actually, kayo din kasi yung mga kapag yung may term nga kami sinasabi na what works for you. Yeah, it's a love yourself campaign. Campaign namin yan sa Love Yourself. So kami kasi we don't push everybody na hindi, magpa-test ka kasi active ka. Kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin. Pero that is a form of option na pwede mong gamitin in the future. Yeah. So, ganun yung namin. Ganun yung atake. May autonomy. May autonomy ka dapat sa health mo, sa katawan mo. Personal choice pa rin siya. Actually, na-invite namin dito si Salome Salvi. So, as a porn star. Yeah. So, ganun yung ginagawa niya. Every before, maroon siyang shoot with a partner, nagtetest sila. So, self-testing yung ginagawa nila. So, it's good na, diba? A porn star practices it. So, it's good na i-share din to others na para for everyone's safety na din, ganyan. And hindi na rin makalat if kaya naman ma-prevent nga. Yes. And going back to your question kung anong masasabi ko doon na, for example, yung sa inyo, nagpapatest ka before having a partner or engaging to a new partner. I think it's very responsible enough for a person to do that. Kasi unang-una, ikaw sa sarili mo, alam mo yung status mo. So, kampante ka. And at the same time, nandun din yung parang wala akong maagrabyadong iba or wala akong mahahawa. Ganon. Clean slate lang. Yeah. So when you do it, wala kang iniisip, diba? So it's like, I call it
hoe responsibly. Ganon. Actually. Ganun naman dapat. The responsible diba? kasi public health is everybody's responsibility. True. Kaya ako, pag nagka-counseling ako or nagka-conduct ako ng testing, part kasi nung counseling is to ask if you are living with a partner or not, mga ganon. So, tinatanong ko din, si partner ba ay nagpapatest din regularly? Kasi it's important that both of you are having testing at the same time. Kasi baka mamaya hindi natin masabi, baka mamaya nadala siya ng tukso, nagipag sa iba, tapos meron pala, nahawa ka. So, at least both of you are aware of your HIV status at the end of the day. Yeah. And then you can hoe responsibly. Yes. Dagdagan na natin yung sa prevention kasi 'di ba may mga prevention options din na parang even before champion na siya, like abstinence. If people talaga are okay na no sex at all, why not? Yes. Okay lang din naman. Meron tayong be monogamous, ganyan. So kung nasa exclusive relationship if hindi kayo Muslim. Yun. Kung nasa monogamous relationship, it's important na both partners are aware of the situation. Faithful na parang kayo lang talaga. And yun nga, condoms and water-based lubricants. Pero we also have to acknowledge na these prevention options may not work for all. Yes. That's why meron tayong iba pang mga prevention options that they can choose from na maaaring mag-work for them. So we also have to acknowledge na although we have to encourage na importante talaga yung use ng condom plus water-based lubricants. Pero we have to acknowledge na some people talaga are don't want to use not comfortable using condoms. So we have to come up with other prevention options. And also, dun nga sa be monogamous, we have to acknowledge din na we live in a progressive society na. There are other relationship dynamics such as open relationships, polyamory, and other polyamorous relationships. So kailangan natin i-acknowledge na these people exist and they also deserve na mabigyan ng protection options on how to protect themselves. That's why nandyan yung PrEP and PEP. Yes. Ng mga prophylaxis options. Ito na yung innovations. So, ito na yung innovations. Isa sa mga innovations. So, yung PrEP and PEP kasi, technically, they are antiretroviral drugs or ARV. Mga gamot for viral infection. But this time, specifically for HIV. Pero ang kaibahan nila dun sa treatment na tinatawag talaga na iniinom ng tao or person living with HIV is they are for prevention, si PrEP and si PEP. So, basically, PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. So, pre-exposure, bago ka pa magkaroon ng exposure, protektado ka na. So, iniinom siya before exposure. Si PEP naman, post-exposure prophylaxis. So, siya naman iniinom after the exposure within 72 hours. Bakit within 72 hours lang siya? Kasi pag lumagpas na siya doon, hindi na natin mahahabol yung infection. Pero kung within 72 hours pa, mahahabol pa natin na hindi kumalat yung infection sa katawan. Ganun siya. Ang na-imagine ko yung mga sperm gumaganon. So parang kumakalat. So 72 hours, pwede pa siyang parang siya, parang after morning pill, yung PEP. Yes, parang ganun nga. Pero this one is you have to take it the whole bottle na to for the whole month. Para talaga, sure tayo na walang makakaligtas. Remember yung sinabi niya kanina na mga instances na as a medical professional may mga accidental breaking, yun yung option nila. PEP. Kasi after exposure. So, actually, si PrEP kasi na-introduce nung 2016, 2017 dito sa Pilipinas. Naging part ako ng naging part ako ng study na yun. Ang galing. Even before pa ako naging volunteer ni Love Yourself. Client ako at first, tapos naging part ako ng study nila. Tapos yung reason ko why I enrolled to PrEP is not just because of my sexual activities, but also yung exposure ko as a medical professional. So, ganun din. Kasi I'm exposed to handling blood, mga ganun. So, yun din yung reason ko kung bakit ako nag-enroll ng PrEP. For protection din. And you said 2 hours before dapat yung PrEP, right? Okay. For PrEP intake, we have 2 modes. Okay.
Yung advisable usually to those who are high risk, Yung daily, inumin mo siya araw-araw, same time. Pero kung late ka, basta within the day, pwede pa naman. Pero advisable same time. Daily talaga siya. And event-driven. Si event-driven naman, 2 hours before sexual encounter or contact, dapat nakainom ka na ng 2 pills. Then 24 hours after, iinom ka ng isa. Then another one after another 24 hours. So 2 + 1 + 1. May math pala. Yes. Pero bakit siya ganun? May 1 + 1 after. Hindi pwedeng PEP yung after. Yun. We have to be, din kasi, we have to empower our clients or the people na mag-enroll sa PrEP or PEP na hindi dapat na ganun na lang palagi. For example, yung PEP, hindi dapat PEP na lang palagi. That's why kami, pag nag-PEP ka, we have to introduce PrEP after. Kasi, parang walang sense naman na nag-PEP ka this year, the next year nag-PEP ka ulit. So, para saan pa? Kundi mag-PrEP ka na lang kung palagi ka naman na-expose. So, yun yung natin. Kasi kung mag-PEP lang siya at mag-PEP, parang useless lang din na baka mamaya hindi pa natin mahabol yung 72 hours compared sa PrEP na protektado ka na. Prevention talaga. Yes, prevention talaga siya. So, kung napansin mo, bakit may option yung PrEP na 2 intake? Kasi not everyone kasi is actually active but wants to get protected naman. Kasi there are people na hindi sapat sa kanila yung condo. Parang nakukulangan sila na, ay baka maawa pa rin ako. So, dun papasok yung PrEP. But, kung hindi naman sila highly, mataas yung sexual activity or something exposure, pwede sila nung event-driven. Same lang naman yung efficacy niya ng 2 + 1 + 1 dun sa daily. 99% protection pa rin yan. And then where can people avail of this? Kasi hindi pa siya, diba? Pero before that, Tell Pride Month naman, idadagdag ko lang. For transgender people na nagtitake na on gender-affirming hormone therapy or GAT, so iba din yung pattern ng pagtitake nila ng PrEP. So, yun naman ay dinadiscuss during their GAT consultations, yun. So, yun. Ano yung examples na would you hear from other people na how they use it? I think 1 week, tama ba? 1 week sunod-sunod magte-take and then 1 week walang sexual activity dapat. So medyo siya talaga. May pattern talaga siya. Parang cisgender women din yung quote me on this. Pero may ganong pattern siya. Pero hindi ko lang sure kung gaano ka frequent yung pagte-take nila or gaano ka hatagal yung hindi sila pwedeng magkaroon ng sexual activity. Kasi 'di ba may iba silang tinitake na hormones. So kaya pinaplan ng maayos ng doctors nila. So consult pa rin talaga para to make sure na tama yung ginagawa. Pero maganda rin yun na sinabi niyo rin kasi parang how does it apply in everyday life ng mga tao, 'di ba? So iba-iba pa rin nga siya kasi ito yung scientific, ito yung application talaga. So ayun. Tapos yung tanong mo kanina kung saan sila makakakuha nito. Dito. Actually, may dala kami. Hindi. Makakakuha sila sa mga natin, social hygiene clinics available. Mga NGOs, kami sa Love Yourself, we also provide SHIP clinic, basta alam nila na malapit sa kanilang hubs. They provide free PrEP. Libre po ang PrEP under government. So, yun po. Pero hindi siya libre for all, ha? Yes. Hindi libre for all. Or hindi for all? Ang tawag dyan, key population. Yung target kasi niya. So, yun. Dinadiscuss naman during PrEP enrollment. So, nagsisimula talaga ang lahat sa testing. Yes. Pero, yun, dahil na-discuss mo pala yung PrEP, syempre dadagdag na natin yung treatment as prevention or TASP. Treatment as prevention. So, kasi yung PrEP is also, parang nasa umbrella term din siya ng ARV. So sa ARV, tapos may dalawa siyang ganon. Umbrellas din. So dito si prevention, si PrEP, at yung mga prophylaxis. So sa kabila naman is yung ART, yung antiretroviral therapy. So yun naman yung treatment for people living with HIV. So ang antiretroviral medicines
are free, 100% free, na nagpapababa ng viral load or ng virus sa katawan ng person living with HIV. Ang goal ng person living with HIV na nagtitake ng treatment ay maging at manatiling undetectable. Yan Like you. Yes. Kasi meron ng kapag may partner, ang isang person living with HIV na undetectable na yung status niya. Ibig sabihin sobrang baba na ng virus sa katawan niya, hindi niya na maipapasa sa iba through sexual contact. Yung infection. For mothers naman na undetectable or for pregnant women na undetectable, low risk of transmission na maipapasa pa kay baby. So kung gusto magkaanak ng couple, pwede na through treatment. Kaya siya naging treatment as partner din siya ng prevention options. Yung term natin doon for example, a couple na yung isa PLHIV, yung isa negative, serodiscordant couple sila. Ibig sabihin magkaiba yung HIV status nila. So it is possible and it is happening. Nangyayari na siya ngayon. Na for example, si wife ay HIV positive or person living with the HIV and then si husband ay negative, pwede sila magkaanak na negative with HIV. That's good news. Para yung fear din, di ba? Na baka mapasa or what. Kasi actually doon talaga nagsisimula yung takot na fear of the unknown nga yung tawag nila kasi hindi ka aware. So, for the people, siguro, just visit clinics, mga hubs. Or even just reach out to, advocates na nagcha-champion. Kasi, with this DNA. Minsan sinasamahan namin yung mga, nagsasama kami ng mga tao para hindi sila matakot. Actually. Nag-free up kami ng date para lang samahan sila. Because why not? It really happens. Kasi may iba talaga na, ayoko pumunta dyan kasi baka may makakilala sa akin. Ayoko baka mamaya mag-positive ako, anong gagawin ko. Yung mga ganon. So you really have to provide a support pa lang sa simula. Okay lang yan, sasamahan kita. Sige. Yes. Yeah, actually din, yung experience ko din, like, cause I go to social hygiene clinics, tapos ganon, parang ganito lang din, nag-uusap lang din, tapos, normal lang. Siguro yung fear lang talaga na, yung hindi mo alam kung ano ba itsura pagdating mo doon, ganyan. Pero when you're there, normal lang. Parang pumunta ng normal clinic, ganon. So, ayun. At the end of the day, di ba, HIV status is just a status. Totoo. So, maging reactive man yan, non-reactive, may next step. May mangyayari after. May option ka na pwedeng gamitin afterwards. Hindi yung wala kang magagawa. May magagawa ka for your health and for sa sarili mo. Yeah. Ganda nun. You're still vain. You're still vain. That's why meron kami next chapter. It's a committee sa Love Yourself. Yes. So next chapter is goals na. Yeah. Yung mga naman we provide services. Hindi. Kumbaga, bumubuo kami ng mga campaigns and materials or anything that will help treatment clients. So, parang ito yung next chapter ng buhay mo. Yes. It's a new beginning for you. So, yun. So, part ako ng committee na yun. Actually, yun palagi yung inano ko din sa mga nag-reactive kong clients na it's okay na malungkot. Pero always remember na this is a new start for you to, kung hindi mo man ma-fix yung before, wala na tayong magagawa. But you can start now to reach your goals pa rin in the future. Yeah, like what can you do now? Yes. Yeah. The time is now. Sino nga yun? Sino nga yun? Kaya inimisip din ako. Si Arbony yata yun. The time is now. Ayaw, si Arbony Gabriel. Ayan. So, yung goals nyo naman ngayon, personal muna, ano yung gusto nyong ma-achieve? Napaisip ulit siya. Ano kaya? Ikaw na. Parang sabihin nila, wala naman akong pangarap sa buhay. Nakamit ko na kasi lahat. Maganda nun. Mas maganda yun. Makayabang. Charot lang. May mga anak ka na.
May buntot nga lang. Personal goal mo. Personal goal, ako siguro, career-wise ba? Ganun. Go, yeah, career-wise. Pero ako kasi, I'm on a process naman kasi to elevate my career. Not just here in the Philippines. So, sa mga nakakaalam, alam nyo na yan kung ano yung process. Hindi namin alam. Baka ma-jinx. Kaya nga, hindi ko naman sasabihin. Pag nangyari na. Pag nangyari na. Or makikita nyo na lang nagpo-post na ako. So parang magpapafollow ka pa ngayon. Naka-winter, There will be signs. Okay, go. So, ayun. Other goals for the community naman. Goal for the community, not just with the LGBT community, but everyone, is to be more aware about their HIV status and be more open about talking to people na experiencing mga hardships about HIV, yung mga ganon, na hindi mangingibabaw yung stigma. And also, for those who tested reactive na sana, matuloy-tuloy yung treatment and to be undetectable forever. Forever! And ever. Yes. Ganon. Ayan. Napag-isipan mo na ba ang okay. Goal? So ako naman, siguro mga personal goals ko as an advocate na lang. Kasi hindi ko talaga may personal goals ko 95, sa buhay. 95. Hindi natin, I'm familiar ka dun sa 95, 95. May ganun kasi tayo sa, goal yan ng United Nations. Hala, lagot. WHO. One of those organizations. I think, World Health Organization. Sige World na nga, DOH na lang muna para sure. Yes. So, 95% na test. Dapat ng 95% 95% ng population ay na-test. 95% nun na nag-reactive ay dapat nagti-treatment. Maitawid sa treatment. Okay. And 95% ng dapat treatment ay undetectable. Ayun. Ang gandang goal. Goal yan ng, I think, World Health Organization. World Health Organization. Medyo long shot siya, honestly. Medyo long shot. Pero papunta naman. Kakayanin naman. Yun yung personal. Hindi yung personal. Yun yung personal goal niya. I think, part of that, di ba? I'm part of that. Okay, anyway. Kasi personally naman, I think I'm on track naman in terms of me championing the advocacy kasi immersed and involved naman ako right now sa advocacy. Siguro masasabi ko lang, I'm just so happy to see na dumadami yung nagiging advocates, yung nagvo-volunteer, like yung talagang sumasama sa outreach activities, reaching communities na hindi pa na-reach. Siguro na lang, pangarap ko na lang is to really see more local government units na talagang sineseryoso yung pagcha-champion ng HIV and AIDS sa communities nila kasi doon talaga magsisimula sa mga smaller communities. Totoo. Parang recently, dahil nga umattend ako ng Marikina Pride, nag-HIV 101 ako, I think, nasabi ko doon sa post ko na doon ko sa Marikina GAD office nakita kung paano talaga mag-champion ng advocacy na totoong nasa puso. And nasabi ko din na I really hope to see more local government units doing the same. Na parang hindi for the sake lang because this is our job. Yeah. Kaya importante din na yung mga talagang na-hire sa mga ganong positions are really the people na talagang immersed sa advocacy na kung anong pinaglalaban. Yeah. Well, ang dami nyo na rin kasing ginagawa for the community. So, yun pa lang, thank you na yung nasa-share nyo yung stories nyo and yung experiences nyo and, diba, yung napapalawak nyo rin yung community na involved in this and parang nabibigyan nyo sila ng mas, nagkakaroon ng mas, wala na. Nawala na. Nawala siya. Andito lang yun Ang ganda na eh. Pero hindi. Ang ganda na, yun nga, yung community is becoming stronger then and mas nagkakaroon sila ng strength to keep doing this. Nawawala din yung fear. So, last ko ng question is basically, ano yung advice nyo to those who are afraid to get tested? So, ayun. Ano yung masasabi nyo sa kanila? Stay oppressed. Charot. Sama ng ugali. Lang.
Siguro masasabi ko lang doon especially sa mga tao na hindi pa ganun ka open about HIV testing or talking about HIV itself, is start with awareness na lang muna. Kasi doon magsisimula lahat. Kasi hindi naman yun na parang one day magigising ka, magpapatas ka na ng bigay, hindi ganun. So parang magsisimula ka talaga na magkaroon ng mamumulat yung mata mo about what's happening. You ask the right people around you kung ano yung mga pwedeng gawin. And also kung saan pwedeng pumunta for testing. So ganun. Yeah. What about for you naman? Ano yung ma-advise mo to people who are living with HIV? Ay, akala ko same question. Nag-ready pa naman ako. Sige, yun muna. Okay lang. Treatment works. Yeah. Oh. End of story. Tinapos. Pero really, some people living with HIV kasi are not getting support talaga at home. And nakakalungkot yun isipin. And that's why we are here na advocates na tumutulong or volunteers, counselors na tumutulong to guide them and to make them feel na parang they are guided all throughout the treatment hanggang sa they feel empowered na even without disclosing their status to their family and friends, carry nila. Madaming ganun na hindi sila nagde-disclose. Yung iba nga nagpa-plan pa na magde-disclose na lang sila kapag nag-undetectable na sila. Pero even after so, and they naramdaman na nila na parang carry naman ako even without disclosing. And they're okay. Ang importante po ay no matter what happens, gaano man kahirap yung treatment process, we go through it because again, treatment works. Yes. Ito lastly, para sa inyo dalawa na. Para sure, makapag-prepare. Final Q&A. So, ang last question, what about to those na gusto maging advocate? Anong gusto niyong sabihin sa kanila? So, idadagdag ko pa sana, pero tinanong niya na naman. Lang. So, ayun, for those who want to be an advocate or to volunteer na lang in general for such cause, ayun silang, yes, siguro yung masasabi ko personally kasi ako before I was one of you, natakot din, and it really starts with showing up. Mag-show up ka talaga in the first place kasi doon ka din makakita kung ano talaga nangyayari in the community, sa paligid mo. And also, those who are planning to advocate then in the future, always remember that to keep that fire burning, no? At the end of the day. Kung mapapagod, magpapahinga, pero hindi susuko. And continue to be a ripple of positive change. Gaganda no. Paano na yun? And I thank you. And I. Wala na, tinapos niya na yun. Ako personally kasi, naging advocate ako or let's say, naging volunteer ako ng Love Yourself. Or nasa Love Yourself kasi parang 1 year naman lang naman ako officially. Pero nasa Love Yourself community ako or sa volunteering community ako for many years. It's because maliban sa I'm parang passion ko talaga yung advocacy na to. Kasi, well, you can't question me kasi personal experience na to. Pero yeah, maliban kasi doon na parang nasa yun na talaga yung pagmamahal sa advocacy. The community is really a safe space for me. And if you guys are planning na maging volunteer ng Love Yourself or ng ibang organizations or maging advocate, go for it. Kasi, siya, life-changing. Well, pwede. We can say that. I mean, ang dami kasing may healing siya. So true. Ang daming tao kasi na nakapaligid sa'yo. And may empower ka talaga. And kasi even before naman ako kasi 'di ba dati yung chika-chika ko lang sa mga public speaking ay para puro ko lang personal experiences. Hanggang sa nag-HIV 101 na ako, nagka-counseling na ako. At na-learn ko lang yun through volunteering and advocating. So, madami kang mapagdadaanan, pero it's going to be a worthwhile experience.
And Lalo na pag thank you nakikita mo din. yung numbers, Oh. hindi, I think yung pinaka-life-changing talaga as an advocate and a counselor is kapag narinig mo or nabasa mo yung message ng client mo na undetectable na po ako. Oh. Actually. Yun yung very fulfilling part Yes. of it na naging part din kayo ng journey na. Yes. Totoo. Ayun. So keep doing what you do. Sali ka na. Ito na nga. Ay, pwede pa kayo mag-volunteer sa Oh, Love Yourself. go. Yes. Sign up kayo sa loveyourself.ph. Loveyourself.ph. Tapos, or pwede nyo search actually sa Google, be a volunteer, love yourself. Mas madali yun eh. Totoo. Tapos first link. Ayun. Meron pa ba kayong ipapromote? Your personal pages naman? Your Ayun, podcast? sa mga listeners ngayon, we also have our personal podcast, Mhm. IKK Podcast. So, IKK Podcast started as a HIV awareness advocacy and later on, nag-shift into social awareness. Society and culture. Society and culture, sorry. You can listen to that, yung mga personal experiences namin, nandun din. So, makikilala niyo kami further. And also, may mga guests din kami na makakapag-share din ng mga experiences nila. From different walks of life. From different walks of life. And for our personal, pwede yun. Na-shy. And for our personal, if, for example, may mga questions kayo related to HIV testings or awareness in general, you can reach out naman personally. Ako, lahat ng platforms, Facebook, Instagram, Twitter, Riel na Riel. Ayan. Yes, and you? So, yun nga po. Boto nyo po ako sa susunod na eviction night. Maybe. Iba pala yun. 1 point po. So, yun nga po. Please follow us po. Sayang din naman, nandito na din kami. Follow us on YouTube and Spotify at IKK Podcast. At ako naman, personal accounts ko, everything is at VainCredibleX. And also, please, you can also see my advocacy and creative works sa vainpescador.online. And please also follow Love Yourself pages sa Instagram, Twitter, Threads, Facebook. There you go. Thank you so much for being here on the Pillow Talk and sharing your story. Thank you. Ang saya. Yay! Thank you pala. Diba? Maging guest. Yun. Thank you.